Sige, pag-usapan natin ang mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ng mas malalim. Ano ito? Mutualismo, isang relasyon kung saan parehong nakikinabang ang mga partido. Halimbawa, ang bubuyog at bulaklak. Nakakakuha ng nektar ang bubuyog at natutulungan naman itong mapollinate ang bulaklak. Symbiosis, mas malawak na termino na tumutukoy sa anumang uri ng malapit na interaksyon sa pagitan ng dalawang organismo. Kasama dito ang mutualismo, komensalismo, at parasitismo. Kooperasyon, pagtutulungan ng mga individual o grupo para sa isang layunin. Halimbawa, ang paggawa ng bahay sa pamamagitan ng bayanihan. Resiprokalidad, pagbibigayan. Kung binigyan kita ng regalo, inaasahan kong bibigyan mo rin ako ng regalo balang araw. Social exchange, teorya na nagsasabing ang mga relasyon ay nabubuo batay sa cost-benefit analysis. Kung mas malaki ang benepisyo kaysa sa gastos, mas malamang na magpatuloy ang relasyon. Saan ito galing? Ang mga konseptong ito ay matagal ng parte ng buhay. Evolusyon, ang mutualismo at symbiosis ay nakatulong sa pag-survive ng maraming species. Antropolohiya, ang resiprokalidad ay mahalaga sa pagbuo ng mga lipunan. Ekonomiya, ang social exchange ay nagpapaliwanag kung bakit tayo nakikipagkalakalan. Sino-sino ang gumagawa nito? Noon, mga sinaunang tribo na nagtutulungan para sa kaligtasan, mga magsasaka na nagpapalitan ng produkto. Ngayon, mga kumpanya na nagkokolaborate, mga dinhi na nagtutulungan para sa isang advokasya, mga individual na nagbibigay ng tulong sa kapwa. Positibo at negatibo. Positibo. Mas malaking pagkakataon, mas maraming nagtutulungan, mas maraming pwedeng magawa. Mas matibay na relasyon, nagkakaroon ng tiwala at respeto. Mas malawak na kaalaman, natututo tayo sa isa't isa. Negatibo. Exploitation, may mga taong sinasamantala ang kabutihan ng iba. Dependence, nagiging palaasa sa tulong ng iba. Conflict, pwedeng magkaroon ng hindi pagkakasundo kung hindi pantay ang benepisyo. Ebidensya at punto. Ebidensya. Mga pag-aaral sa biology na nagpapakita ng mutualistic relationship sa kalikasan. Mga historical accounts ng mga lipunan na umunlad dahil sa kooperasyon. Mga survey na nagpapakita na mas masaya ang mga taong may matibay na social connections. Punto. Mahalaga ang pagtutulungan para sa pag-unlad. Kailangan nating maging mapanuri para maiwasan ang exploitation. Dapat nating pahalagahan ang mga relasyon na nakabatay sa resiprokalidad. Essay. Ang mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay mga pundasyon ng ating mundo. Mula sa pinakamaliit na organismo hanggang sa pinakamalaking korporasyon, ang pagtutulungan ay nagbibigay daan sa atin na umunlad. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat tayong maging bulag sa mga negatibong aspeto. Kailangan nating maging responsable at mapanuri para masiguro na ang lahat ay nakikinabang at walang napagsasamantalahan. Sa huli, ang pagpapahalaga sa mga relasyon at pagtutulungan ay susi sa isang mas maganda at makatarungang mundo. Narito ang mga posibleng positibo at negatibong epekto ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange sa relihiyon at iba't ibang paniniwala noon at ngayon. Mga positibong epekto. Pagkakaisa at kooperasyon, ang mga relihiyon ay madalas na nagtataguyod ng pagkakaisa at kooperasyon sa loob ng kanilang mga komunidad. Ang mga gawaing mutualistic, tulad ng pagtulong sa kapwa-miyembro at pagbibigay ng suporta sa panahon ng kagipitan, ay nagpapalakas sa samahan at pagtutulungan. Moral na gabay at etika, ang mga relihiyon ay nagbibigay ng moral na gabay at etika na nagtataguyod ng resiprokalidad at social exchange. Ang mga turo tungkol sa paggawa ng mabuti sa iba, pagiging makatarungan, at pagtulong sa nangangailangan ay nagtataguyod ng positibong interaksyon sa lipunan. Pagpapalaganap ng mutualismo, ang mga relihiyon ay maaaring magsilbing modelo ng mutualismo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga relasyon kung saan ang mga kalahok ay nagbibigay at tumatanggap ng benepisyo. Halimbawa, ang mga donasyon at tulong sa mga nangangailangan ay nagpapakita ng mutual na pagtulong at suporta. Pagbibigay kahulugan at layunin, ang relihiyon ay nagbibigay sa mga tao ng personal na identidad bilang bahagi ng isang grupo na may parehong pananaw, paniniwala at pagpapahalaga. Ang pagiging kabilang sa isang partikular na relihiyon ay nagbibigay sa mga individual ng pakiramdam na sila ay nasa tamang lugar kasama ang tamang mga tao. Mga negatibong epekto. Diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Ang ilang relihiyon ay maaaring maging sanhi ng diskriminasyon o hindi pagkakapantay-pantay sa pagtrato sa iba't ibang kategorya ng mga tao. Ang mga paniniwalang hindi mapagparaya ay maaaring humantong sa damdamin ng pagkapuot, na maaaring humantong sa rasismo at karahasan. Pananamantala, may mga taong maaaring samantalahin ang kabutihan ng iba sa loob ng relihiyon para sa kanilang sariling interes. Hindi pagkakasundo, maaaring magkaroon ng hindi pagkakasundo kung hindi pantay ang benepisyo sa loob ng relihiyon. Kontrol sa masa, ang relihiyon ay maaaring gamitin bilang isang kasangkapan sa ekonomiya para kontrolin ang masa. Maaaring paniwalaan ng mga tao na hindi sila magrereklamo na sila ay mahirap o nasa mababang ranggo dahil naghihintay sa kanila ang kaharian ng langit.
Paghadlang sa rason, ang relihiyon ay maaaring humadlang sa paggamit ng rason at pag-unlad ng agham. Ang ilang relihiyon ay may mga ritual na humahadlang sa tagumpay ng agham. Mahalagang punto. Konteksto, ang mga epekto ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange sa relihiyon ay maaaring mag-iba depende sa konteksto ng kultura, kasaysayan, at lipunan. Balanse, mahalaga na magkaroon ng balanse sa pagitan ng positibo at negatibong aspeto ng relihiyon upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito at maiwasan ang mga potensyal na panganib. Pagiging mapanuri, kailangan nating maging mapanuri upang maiwasan ang pagsasamantala at matiyak na ang lahat ay nakikinabang sa mga relasyon sa loob ng relihiyon. Sa pangkalahatan, ang mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa relihiyon at iba't ibang paniniwala. Ang mga ito ay maaaring magpalakas ng pagkakaisa, magbigay ng moral na gabay, at magbigay ng kahulugan at layunin sa buhay. Gayunpaman, maaari rin silang magdulot ng diskriminasyon, hindi pagkakapantay-pantay at pananamantala. Mahalaga na magkaroon ng kamalayan sa mga positibo at negatibong epekto na ito upang mapakinabangan ang mga benepisyo ng relihiyon at maiwasan ang mga potensyal na panganib nito. Mahirap sabihin kung mali o tama na ang Biblia ay naglalaman ng mga tradisyon na nagmula sa lipunan dahil sa pananakop at pagtanggap ng mga katutubong tradisyon. Narito ang ilang mga punto na dapat isaalang-alang. Tradition of men niya, sacred tradition. Ayon sa The Splendor of the Church, mayroong dalawang uri ng tradisyon, ang e-tradition of men at ang e-sacred tradition. Ang e-tradition of men ay mga tradisyon na salungat sa aral ng Diyos, samantalang ang e-sacred tradition ay mga aral at gawin na nagmula kay Kristo at sa mga apostol na ipinahayag sa kanilang pamamahayag. Oral tradition, bago pa man naisulat ang Biblia, ang mga kwento at aral ay naipasa sa pamamagitan ng oral tradition. Ang mga kwentong ito ay maaaring nagbago sa paglipas ng panahon dahil sa mga idinagdag at binawas. Impluwensya ng kultura, ang Biblia ay isinulat sa loob ng isang partikular na konteksto ng kultura at panlipunan. Sa makatuwid, hindi may iwasan na ang mga tradisyon at paniniwala ng mga tao sa panahong iyon ay makakaapekto sa kung paano isinulat at binibigyang kahulugan ang Biblia. Paliwanag. Mayroong ilang mga halimbawa ng mga tradisyon at paniniwala na maaaring nagmula sa lipunan at nakapasok sa Biblia. Mga kwento ng paglikha at baha. Ayon sa Blue Letter Bible, maraming mga kwento ng paglikha at baha na matatagpuan sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kwentong ito ay maaaring nagmula sa isang orihinal na pinagmulan at naipasa sa iba't ibang kultura sa paglipas ng panahon. Mga batas at kautusan. Ang ilang mga batas at kautusan sa Biblia ay maaaring nagmula sa mga umiiral na batas at kaugalian sa lipunan noong panahong iyon. Konklusyon. Mahalagang tandaan na ang Biblia ay hindi lamang isang produkto ng banal na inspirasyon, kundi pati na rin ang konteksto ng kultura at panlipunan kung saan ito isinulat. Sa makatuwid, hindi katakatakan na ang ilang mga tradisyon at paniniwala na nagmula sa lipunan ay maaaring nakapasok sa Biblia. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Biblia ay hindi totoo o hindi kapanipaniwala. Sa halip, ito ay nagpapakita lamang na ang Biblia ay isang komplikado at multifaceted na teksto na dapat pag-aralan at bigyang kahulugan sa loob ng konteksto nito. Mahirap tukuyin ang eksaktong dahilan kung bakit ang ilang tradisyonal na gawain ng mga katutubo o tao ay naging doktrina na wala sa Biblia. Gayunpaman, narito ang ilang posibleng paliwanag. Ebolusyon ng paniniwala, ang mga relihiyon at paniniwala ay hindi static. Nagbabago ang mga ito sa paglipas ng panahon. Ang mga tradisyon at gawain na hindi orihinal na bahagi ng isang relihiyon ay maaaring maisama sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Pag-angkop sa kultura, ang mga relihiyon ay madalas na umaangkop sa mga lokal na kultura at tradisyon upang maging mas katanggap-tanggap sa mga tao. Sa prosesong ito, ang ilang mga katutubong gawain ay maaaring maisama sa mga doktrina ng relihiyon. Interpretasyon at pagpapakahulugan, ang mga teksto ng relihiyon, tulad ng Biblia, ay maaaring bigyang kahulugan sa iba't ibang paraan. Ang mga interpretasyong ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga bagong doktrina na hindi direktang nakasaad sa Biblia. Otoridad at tradisyon, ang mga lider ng relihiyon at mga teologo ay maaaring magtatag ng mga bagong doktrina batay sa kanilang sariling mga interpretasyon ng mga teksto ng relihiyon at sa mga umiiral na tradisyon. Ang mga doktrinang ito ay maaaring maging bahagi ng opisyal na aral ng relihiyon sa paglipas ng panahon. Simbiosis ng kultura at relihiyon, ang pagsasama ng mga tradisyon at kultura sa relihiyon ay maaaring magresulta sa pagbuo ng mga doktrina na hindi direktang nakabatay sa mga orihinal na teksto ng relihiyon. Mga halimbawa, Pasko, ang pagdiriwang ng Pasko ay may mga elemento na nagmula sa mga paganong tradisyon, tulad ng paggamit ng Christmas tree at pagbibigayan ng regalo. Araw ng mga patay, sa maraming kultura, ang araw ng mga patay ay isang timpla ng mga Kristiyanong paniniwala at mga katutubong tradisyon tungkol sa paggalang sa mga namatay. Sola Scriptura.
Mahalagang tandaan na ang ilang mga denominasyong Kristiyano ay sumusunod sa prinsipyo ng sola scriptura na nangangahulugang ang Biblia lamang ang tanging otoridad sa pananampalataya at pagsasanay. Para sa mga grupong ito, ang anumang doktrina na hindi direktang nakabatay sa Biblia ay hindi katanggap-tanggap. Konklusyon. Ang pagsasama ng mga tradisyonal na gawain sa mga doktrina ng relihiyon ay isang komplikadong proseso na maaaring maimpluwensyahan ng iba't ibang mga kadahilanan. Ang mga kadahilanang ito ay maaaring may kasamang pag-angkop sa kultura, interpretasyon ng teksto, otoridad ng relihiyon, at ebolusyon ng paniniwala. Sige, pagsama-samahin natin ang lahat ng impormasyon na ibinigay mo at bumuo ng isang malinaw na paliwanag tungkol sa tema ng mutualismo, simbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange. Kasama ang mga positibo at negatibong aspeto nito, mga halimbawa at isang esay. Tema, mutualismo, simbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange. Ang tema na ito ay umiikot sa ideya ng pagtutulungan at pagbibigayan sa pagitan ng mga individual, grupo, at maging mga organismo sa kalikasan. Ito ay nagpapakita kung paano ang pag-aambag at pagtanggap ay maaaring magdulot ng benepisyo sa lahat ng mga kasangkot. Positibo at negatibo. Mga ebidensya at punto. Ebidensya. Mga pag-aaral sa biology na nagpapakita ng mutualistic relationship sa kalikasan. Mga historical accounts ng mga lipunan na umunlad dahil sa kooperasyon. Mga survey na nagpapakita na mas masaya ang mga taong may matibay na social connections. Mga halimbawa ng mga tradisyon sa relihiyon na nagmula sa kultura. Punto. Mahalaga ang pagtutulungan para sa pag-unlad ng individual, komunidad at lipunan. Kailangan nating maging mapanuri upang maiwasan ang exploitation at matiyak na ang lahat ay nakikinabang. Dapat nating pahalagahan ang mga relasyon na nakabatay sa resiprokalidad at mutual na paggalang. Mahalagang suriin ang mga tradisyon at doktrina ng relihiyon upang matiyak na ito ay naaayon sa mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya. Mahabang halimbawa, bayanihan sa Pilipinas. Ang bayanihan ay isang tradisyon sa Pilipinas kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay nagtutulungan upang ilipat ang bahay ng isang pamilya sa ibang lugar. Ito ay isang magandang halimbawa ng mutualismo at kooperasyon. Ang pamilya na lilipat ay nakakakuha ng tulong na hindi nila kayang bayaran at ang mga miyembro ng komunidad ay nakakaramdam ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Positibo. Nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Nakakatulong sa mga nangangailangan. Nagpapalakas ng relasyon sa komunidad. Negatibo. Maaaring may mga taong hindi gustong tumulong ngunit napipilitan dahil sa pressure ng grupo. Maaaring hindi pantay ang ambag ng bawat isa. Esay, ang halaga ng pagtutulungan. Sa mundo kung saan ang individualismo ay madalas na binibigyang halaga, mahalagang tandaan ang halaga ng pagtutulungan. Ang mutualismo, simbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay mga pundasyon ng isang maunlad at makatarungang lipunan. Mula sa simpleng pagtulong sa kapitbahay hanggang sa malalaking proyekto ng pagpapaunlad, ang pagtutulungan ay nagbibigay daan sa atin na makamit ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ng mag-isa. Gayunpaman, hindi tayo dapat maging bulag sa mga negatibong aspeto ng pagtutulungan. Kailangan nating maging mapanuri upang maiwasan ang exploitation at matiyak na ang lahat ay nakikinabang. Sa relihiyon, mahalagang suriin ang mga tradisyon at doktrina upang matiyak na ito ay naaayon sa mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya. Sa huli, ang pagpapahalaga sa mga relasyon, pagtutulungan, at pagiging mapanuri ay susi sa pagbuo ng isang mas maganda at makatarungang mundo para sa lahat. Summary. Ang mutualismo, simbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay mga konsepto na nagpapakita ng halaga ng pagtutulungan at pagbibigayan. Ang mga ito ay may positibo at negatibong aspeto, at mahalagang maging mapanuri upang maiwasan ang exploitation. Sa relihiyon, mahalagang suriin ang mga tradisyon at doktrina upang matiyak na ito ay naaayon sa mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya. Sa pangkalahatan, ang pagpapahalaga sa mga relasyon at pagtutulungan ay susi sa pagbuo ng isang mas maganda at makatarungang mundo. Isang mas malawak na pag-aaral sa mutualismo, simbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange, isang panawagan sa pagtutulungan. Ang sumusunod na teksto ay isang mas detalyadong pag-aaral sa mga konsepto ng mutualismo, simbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange. Naglalaman ito ng malawak na ebidensya mula sa iba't ibang larangan, isang malinaw na paliwanag na may pagkasunod-sunod, at isang detalyadong sanaysay na angkop pang ipangaral. Panimula, isang sistema ng pagtutulungan. Ang ating mundo ay isang komplikadong web ng mga interaksyon, mula sa pinakamaliit na organismo hanggang sa pinakamalaking lipunan. Ang sentral na tema ng ating pag-aaral ay ang mga mekanismo ng pagtutulungan na nagpapagana sa pag-iral at pag-unlad ng mga sistema, mula sa ekosistema hanggang sa ekonomiya at mga relihiyon. Ito ay isang pagsisiyasat sa mga konsepto ng mutualismo, simbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange, at ang kanilang malalim na implikasyon sa ating buhay.
Dalawa, pinagmulan, mula sa kalikasan hanggang sa kultura. Ang pagtutulungan ay hindi isang imbensyon ng tao. Ito ay isang fundamental na prinsipyo sa kalikasan. Ang evolusyonaryong biologist na si Robert Trivers ay nagpaliwanag sa konsepto ng reciprocal altruism, kung saan ang mga organismo ay nagbibigay ng tulong sa isa't isa dahil sa pag-asa ng gantimpala sa hinaharap. Ang mutualismo, isang uri ng symbiosis, ay matatagpuan sa halos lahat ng ekosistema. Ang mga halimbawa ay kinabibilangan ng mycorrhiza, ang symbiotic na relasyon sa pagitan ng mga fungi at mga ugat ng halaman, kung saan ang fungi ay nagbibigay ng nutrients at tubig sa halaman at ang halaman ay nagbibigay ng carbohydrates sa fungi. Ebidensya, maraming pag-aaral sa mycology at plant biology ang nagpapatunay sa benepisyo ng ganitong relasyon. Pollination, ang kooperasyon sa pagitan ng mga halaman at pollinators, kung saan ang mga pollinator ay nakakakuha ng nektar at pollen, at ang mga halaman ay napollinate. Ebidensya, ang agham ng pollination ay matagal nang pinag-aaralan, at ang kahalagahan nito sa biodiversity ay malinaw na naitatag. Cleaner fish, ang mga maliliit na isda na naglilinis ng mga parasito mula sa mas malalaking isda. Pareho silang nakikinabang, ang malalaking isda ay malinis, at ang maliliit na isda ay may pagkain. Ang mga prinsipyo ng mutualismo at kooperasyon ay lumipat mula sa kalikasan tungo sa kultura ng tao. Ang mga unang lipunan ay nakasalalay sa kooperasyon para sa kaligtasan, pagbabahagi ng pagkain at pagtatanggol. Ang mga antropologo ay nakakita ng mga halimbawa ng resiprokalidad sa mga tradisyonal na lipunan, kung saan ang pagbibigay at pagtanggap ay isang sentral na bahagi ng panlipunang ugnayan. 3. Mga dahilan, ang benepisyo ng pagtutulungan. Ang mga tao at organisasyon ay nakikilahok sa mga mutualistic na sistema dahil sa mga benepisyong ito. Pagtaas ng kahusayan, ang paghahati ng gawain at espesyalisasyon ay nagpapalaki ng produktibidad. Ebidensya, ang mga pag-aaral sa ekonomiya ay nagpapakita ng positibong ugnayan sa pagitan ng espesyalisasyon at pag-unlad. Pagbabawas ng panganib, ang pagbabahagi ng responsibilidad ay nagpapababa ng panganib ng pagkabigo. Ebidensya, ang mga pag-aaral sa risk management ay nagpapakita ng benepisyo ng diversification at collaboration. Pagpapalakas ng komunidad, ang pagtutulungan ay nagtatayo ng tiwala at nagpapalakas ng mga ugnayan sa loob ng isang grupo. Ebidensya, ang mga pag-aaral sa social psychology ay nagpapakita ng kahalagahan ng social capital sa kalusugan at kagalingan. Pagkamit ng karaniwang layunin, ang mga malalaking proyekto ay kailangan ng pinagsamang pagsisikap. Ebidensya, ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga proyekto na kinakailangan ng malakihang kooperasyon. 4. Mga detalye ng konsepto, isang malalim na pagsusuri. Mutualismo, ang relasyon kung saan parehong nakikinabang ang mga partido. Ito ay isang win-win na sitwasyon. Symbiosis, ang malapit na interaksyon sa pagitan ng dalawang organismo na maaaring mutualistic, commensalistic o parasitic. Kooperasyon, ang pinagsamang pagsisikap upang makamit ang isang layunin. Ito ay nangangailangan ng pagpaplano, pagtutulungan at pagbabahagi ng mga responsibilidad. Resiprokalidad, ang pagbibigay at pagtanggap ng tulong na may pag-asa sa pagbabalik ng kabutihan sa hinaharap. Ito ay isang mahalagang elemento ng social capital. Social exchange theory, ang teoryang ito, na binuo ni George Homans at Peter Blau, ay nagsasaad na ang mga social interaction ay batay sa pagtimbang ng mga benepisyo at gastos. Ang mga relasyon ay nagpapatuloy kung ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa gastos. 5. Mga epekto, isang balanse. Ang mga konseptong ito ay may parehong positibo at negatibong epekto. Positibong epekto, pag-unlad, katatagan, pagkakaisa, pagkamalikhain at paglago. Negatibong epekto, exploitation, dependence, conflict, at hindi pantay na pagbabahagi ng mga benepisyo. Ang pag-unawa sa parehong positibo at negatibong epekto ay mahalaga upang ma-maximize ang mga benepisyo ng pagtutulungan at mabawasan ang mga panganib nito. 6. Ebidensya at punto, suporta mula sa iba't ibang larangan. Ang mga konseptong ito ay sinusuportahan ng ebidensya mula sa iba't ibang larangan. Biology, ang agham ng ebolusyon at ekolohiya ay nagpapakita ng malawakang presensya ng mutualismo at symbiosis sa kalikasan. Anthropology, ang pag-aaral ng mga tradisyonal na lipunan ay nagpapakita ng kahalagahan ng resiprokalidad at kooperasyon sa panlipunang ugnayan. Sociology, ang social exchange theory ay nagbibigay ng isang theoretical na balangkas para sa pag-unawa sa mga social interaction. Economics, ang mga pag-aaral sa ekonomiya ay nagpapakita ng benepisyo ng espesyalisasyon, kalakalan at kooperasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Psychology, ang mga pag-aaral sa psikolohiya ay nagpapakita ng positibong epekto ng mga malalakas na relasyon sa kalusugan at kagalingan. 7. Isang halimbawa, bayanihan. Ang bayanihan sa Pilipinas ay isang mahusay na halimbawa ng mutualismo at kooperasyon. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa, pagtulong sa kapwa, at pagpapalakas ng relasyon sa loob ng komunidad. Ngunit mahalaga rin na kilalanin ang potensyal na hindi pantay na pagbabahagi ng mga responsibilidad at ang pressure sa mga miyembro na tumulong. 8. Sanaysay, ang panawagan sa pagtutulungan.
Sa isang mundo na madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng kompetisyon at individualismo, ang pagpapahalaga sa pagtutulungan ay mas mahalaga kaysa dati. Ang mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay hindi lamang mga konsepto sa agham panlipunan at biology. Ito ay mga pundasyon ng isang maunlad at makatarungang lipunan. Ang pagtutulungan ay nagpapagana sa atin upang makamit ang mga layunin na hindi natin kayang gawin ng mag-isa. Ngunit ang pagtutulungan ay kailangang maging patas at balanse, kung hindi ay magreresulta ito sa exploitation at conflict. Kailangan nating maging mapanuri sa ating mga ugnayan at siguraduhing lahat ay nakikinabang sa ating kooperasyon. Ang pagtutulungan, kung gagawin ng tama, ay nagdudulot ng katatagan, pagkakaisa at pag-unlad. Ito ay isang panawagan sa lahat na yakapin ang espiritu ng pagtutulungan upang maitaguyod ang isang mas maunlad at makatarungang mundo para sa lahat. Buod, isang daan tungo sa isang mas magandang kinabukasan. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng malalim na kahalagahan ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange. Ito ay mga konsepto na nag-ugnay sa ating buhay, mula sa kalikasan hanggang sa ating mga lipunan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyong ito at pagsasagawa nito ng patas at responsable, maaari nating itaguyod ang isang mundo na mas maunlad, mas matatag, at mas makatarungan para sa lahat. Ito ay isang panawagan sa pagtutulungan, isang panawagan para sa isang mas magandang kinabukasan. Isang kritikal na pagsusuri sa mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange, isang interdisiplinaryong perspektibo. Ang sumusunod na teksto ay isang malalim na pagsusuri sa mga konsepto ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange. Na isinasaalang-alang ang mga epekto ng gramatika, negativity effect, position effect, at ang impluensya nito sa interpretasyon, relihiyon, Biblia, at iba't ibang paniniwala. Gagawin ito gamit ang mga akda ng kinikilalang mga otor, malawak na ebidensya mula sa pananaliksik, at isang mahusay na isinulat na sanaysay. Panimula, ang komplikadong ugnayan ng pagtutulungan. Ang pag-unawa sa ugnayan sa pagitan ng mga individual, grupo, at lipunan ay isang mahalagang aspekto ng panlipunang agham. Ang mga konseptong mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay nagbibigay ng mga balangkas para sa pagsusuri ng mga ugnayang ito. Ngunit ang pagsusuri ay dapat isaalang-alang ang mga impluensya ng wika, interpretasyon, at konteksto sa pag-unawa sa mga konseptong ito. 2. Ang papel ng gramatika at mga cognitive bias. Ang gramatika ay may mahalagang papel sa kung paano natin naiintindihan at naipapahayag ang mga konsepto ng pagtutulungan. Ang paggamit ng wika ay nagsasangkot ng interpretasyon, at ang interpretasyon ay maaring maimpluwensyahan ng mga cognitive bias, kabilang ang negativity effect, ang hilig na bigyan ng mas malaking timbang ang negatibong impormasyon kaysa sa positibong impormasyon. Sa pag-aaral ng social exchange, maaaring maimpluwensyahan nito ang pagsusuri ng mga gastos at benepisyo. Position effect, ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon ay maaaring makaapekto sa interpretasyon. Ang unang impormasyon na natatanggap natin ay may posibilidad na bigyan ng mas malaking timbang. Sa konteksto ng pagsasalaysay ng mga karanasan sa pagtutulungan, ang mga unang karanasan ay maaaring makaimpluwensya sa pangkalahatang pagsusuri. 3. Interpretasyon at konteksto. Ang interpretasyon ng mutualismo, symbiosis, at iba pang mga konsepto ay nag-iba depende sa konteksto. Halimbawa, biology, ang mutualismo ay tinukoy bilang isang relasyon kung saan parehong nakikinabang ang mga organismo. Ekonomiya, ang mutualismo ay maaaring tumukoy sa isang win-win na sitwasyon sa kalakalan o negosyo. Relihiyon, ang mutualismo ay maaaring makita bilang isang relasyon sa pagitan ng tao at Diyos, o sa pagitan ng mga tao sa loob ng isang relihiyosong komunidad. Ang pagkakaiba sa interpretasyon ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa pag-unawa at pagsasagawa ng mga konsepto. 4. Relihiyon, Biblia at paniniwala. Ang mga konsepto ng pagtutulungan ay may malaking papel sa iba't ibang relihiyon at paniniwala. Kristyanismo, ang mga turo ni Jesus tungkol sa pagmamahal sa kapwa at pagtulong sa nangangailangan ay nagpapakita ng espiritu ng mutualismo at resiprokalidad. Islam, ang konsepto ng zakat ay nagtataguyod ng pagbabahagi ng yaman at pagtulong sa mga nangangailangan. Budhismo, ang konsepto ng metta ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagmamahal at pakikiramay sa lahat ng nilalang. Ang iba't ibang interpretasyon ng mga banal na teksto ay maaaring magdulot ng iba't ibang pag-unawa sa mga konsepto ng pagtutulungan at ang kanilang mga implikasyon sa pag-ugali at panlipunang ugnayan. 5. Mga otor at suporta sa pananaliksik. Ang pag-aaral ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, at social exchange ay pinag-aaralan na ng maraming mananaliksik. Robert Trivers, ang kanyang teorya ng reciprocal altruism ay nagbigay ng evolusyonaryong paliwanag sa resiprokalidad. George Homans at Peter Blau, ang kanilang trabaho sa social exchange theory ay nagbigay ng isang theoretical na balangkas para sa pag-aaral ng mga social interaction. Axelrod, ang kanyang mga pag-aaral sa Prisoner's Dilemma ay nagpakita ng kahalagahan ng kooperasyon para sa matagalang tagumpay.
Ang kanilang mga akda, kasama ang maraming iba pang pag-aaral, ay nagbibigay ng malawak na suporta sa kahalagahan ng mga konseptong ito sa pag-unawa ng ugnayan sa pagitan ng mga tao at sa lipunan. 6. Malawak na pagpapatunay at ebidensya. Ang kahalagahan ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay sinusuportahan ng malawak na ebidensya mula sa pag-aaral sa ekolohiya. Ang mga ekosistema ay depende sa mutualistic na relasyon para sa kanilang katatagan at paglago. Pag-aaral sa ekonomiya, ang kalakalan at kooperasyon ay mahalaga sa paglago ng ekonomiya. Pag-aaral sa sosyolohiya, ang mga malalakas na ugnayan sa lipunan ay nagtataguyod ng kagalingan at pag-unlad ng komunidad. Pag-aaral sa psikolohiya, ang kooperasyon at pagtutulungan ay may positibong epekto sa mental at pisikal na kalusugan. Pag-aaral sa antropolohiya, ang mga tradisyonal na lipunan ay nagpapakita ng malawak na paggamit ng resiprokalidad at kooperasyon sa mga social interaction. 7. Mahabang research paper at essay. Ang paksa ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay isang malawak na larangan ng pag-aaral na nangangailangan ng isang mas malawak na research paper upang lubos na masuri. Ang sumusunod ay isang buod ng mga pangunahing punto. Ang pagtutulungan sa iba't ibang anyo nito ay isang fundamental na aspeto ng buhay. Mula sa mga simpleng interaksyon sa kalikasan hanggang sa komplikadong mga sistema ng lipunan, ang pagtutulungan ay nagtataguyod ng katatagan, pag-unlad, at kagalingan. Ngunit ang tagumpay nito ay depende sa patas at balanse na ugnayan. Ang pag-unawa sa mga cognitive bias, ang impluwensya ng wika, at ang konteksto ng interpretasyon ay mahalaga upang maiwasan ang exploitation at conflict. Ang pagpapahalaga sa pagtutulungan, kasama ang pagiging mapanuri at responsable, ay susi sa pagbuo ng isang mas makatarungan at maunlad na mundo. 8. Konklusyon. Ang pag-aaral ng mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay isang interdisiplinaryong pagsusuri na nangangailangan ang pagsasaalang-alang sa mga aspeto ng gramatika, cognitive bias, at konteksto ng interpretasyon. Ang mga konseptong ito ay may malaking impluwensya sa ating mga relasyon, mga institusyon, at mga paniniwala. Ang pagpapahalaga sa pagtutulungan, kasama ang kritikal na pagsusuri at responsableng pagkilos, ay susi sa pagbuo ng isang mas makatarungan at maunlad na lipunan. Ang mundo'y isang malawak na tanaw ng mga ugnayan, isang komplikadong habi ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga nilalang, mula sa mumunting mikrobyo hanggang sa malalaking lipunan. Ang bawat isa ay may sariling papel, bawat isa ay may pakikipag-ugnayan sa iba. Ang pag-unawa sa likas na katangian ng mga ugnayang ito, ang paraan ng pakikipagsalamuha, ay mahalaga sa pag-unlad at pagpapanatili ng balanse, sa pag-unlad ng mga sistema, mula sa mga ekosistema hanggang sa mga lipunan ng tao. Isaalang-alang natin ang mutualismo, ang isang uri ng pakikipagsalamuha kung saan parehong nakikinabang ang mga kalahok. Isipin ang bubuyog at ang bulaklak, ang bubuyog na kumukuha ng nektar, at ang bulaklak na napapataba ng polen ng bubuyog. Isang magandang halimbawa ng pakinabang na pakinabang. Ngunit ang mutualismo ay hindi palaging patas. May mga pagkakataon na ang isa ay mas nakikinabang kaysa sa isa. Ito ang komplikasyon na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang symbiosis, na mas malawak kaysa sa mutualismo, ay naglalaman ng iba't ibang uri ng ugnayan. Mayroong komensalismo, kung saan ang isa ay nakikinabang at ang isa ay hindi naapektuhan, at parasitismo, kung saan ang isa ay nakikinabang at ang isa ay nasasaktan. Ang mga ito ay nagpapakita ng mas madilim na bahagi ng mga ugnayan, ang pagsasamantala at kawalan ng balanse. Kapag pinag-uusapan ang kooperasyon, naiisip natin ang pinagsamang pagsisikap para sa isang layunin. Ang bayanihan, halimbawa, ay nagpapakita ng kahanga-hangang kooperasyon ng mga Pilipino. Ang tagumpay ay nakasalalay sa tiwala at pagtutulungan, ngunit ang kawalan ng alinman sa mga ito ay maaaring humantong sa pagkabigo. Ang resiprokalidad ay mahalaga rin. Ito ang pagbibigayan, ang pag-asa ng kabayaran sa hinaharap para sa mabubuting gawa. Ito ang nagbubuklod sa mga tao at nagtataguyod ng matatag na ugnayan. Ngunit kahit dito, ang kawalan ng balanse ay posible. Ang social exchange theory naman ay nagbibigay ng isang iba't ibang perspektibo. Nakikita nito ang mga pakikipag-ugnayan bilang mga transaksyon kung saan ang mga benepisyo at gastos ay tinitimbang. Ang mga relasyon ay nagpapatuloy kung ang benepisyo ay mas malaki kaysa sa gastos. Isang makatuwirang perspektibo, ngunit hindi ito nagbibigay ng buong larawan sapagkat hindi nito isinasaalang-alang ang kahalagahan ng tiwala, mga ugnayan at emosyon. Ang mga konseptong ito ay magkakaugnay at may malaking implikasyon. May mga positibong epekto, gaya ng pag-unlad at pagkakaisa, at mga negatibong epekto, gaya ng pagsasamantala at hidwaan. Ang ating mga pagsusuri ay maaring maimpluwensyahan ng ating mga karanasan at ng paraan ng paglalahad ng impormasyon. Kahit sa relihiyon, ang pagtutulungan ay mahalaga, ngunit may mga potensyal na negatibong epekto rin. Ang pagsasamantala at pagmamanipula ay posible sa mga relihiyosong konteksto. Ang hamon ay ang paggamit ng mga prinsipyo ng mutualismo at kooperasyon habang binabawasan ang mga negatibong epekto.
Ang pag-unawa sa mga komplikadong dinamika ng pagtutulungan ay mahalaga hindi lamang para sa pag-aaral, kundi para rin sa pagbuo ng isang mas makatarungan at sustainable na mundo. Ito ay isang patuloy na pag-aaral, pagsasaalang-alang, at responsableng pagkilos. Ang dalawang mukha ng pagtutulungan, isang pagsusuri sa mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange. Ang mundo ay isang komplikadong sistema ng mga interaksyon, kung saan ang mga organismo at lipunan ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang pag-unawa sa kalikasan ng mga ugnayang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa pag-unlad at pagbagsak ng mga sistema, maging ito man ay biological o panlipunan. Ang sanaysay na ito ay mag-aanalisa sa 5 pangunahing konsepto: mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange, na isinasaalang-alang ang kanilang positibo at negatibong aspeto. Mutualismo, ito ay isang relasyon kung saan ang dalawang kalahok ay nakikinabang. Ang isang klasikong halimbawa ay ang relasyon ng bubuyog at bulaklak. Ang bubuyog ay nakakakuha ng nektar at ang bulaklak ay napapakinabangan ng pulinasyon. Ang teorya ng mutualismo ay nagmula sa mga obserbasyon sa ekolohiya at biology at naglalayong ipaliwanag ang coevolution ng mga species sa pamamagitan ng symbiotic na relasyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mutualismo ay hindi palaging pantay. Mayroong mga kaso kung saan ang isang species ay nakakakuha ng mas malaking benepisyo kaysa sa isa pa. Ang pag-unawa sa mga disproportional na benepisyo ay mahalaga upang maunawaan ang mga komplikadong ugnayan sa loob ng mga ecosystem. Symbiosis, ito ay isang mas malawak na konsepto na tumutukoy sa anumang malapit na ugnayan sa pagitan ng dalawang organismo. Isinasama nito ang mutualismo, ngunit kasama rin ang komensalismo at parasitismo. Ang teorya ng symbiosis ay nagmula sa mga obserbasyon sa biology at naglalayong ipaliwanag ang iba't ibang uri ng mga ugnayan sa pagitan ng mga organismo, kabilang ang mga kapakipakinabang at nakakasamang relasyon. Ang pag-unawa sa konsepto ng symbiosis ay nagpapakita na ang mga ugnayan ay hindi laging simpleng mutualistic. May mga ugnayan na naglalaman ng pagsasamantala at hindi pantay na pagbabahagi ng mga benepisyo. Kooperasyon, ito ay tumutukoy sa pinagsamang pagsisikap ng mga individual o grupo upang makamit ang isang layunin. Ang bayanihan sa Pilipinas, ang pagtutulungan sa paggawa ng isang proyekto ng komunidad, ay isang halimbawa ng kooperasyon. Ang teorya ng kooperasyon ay nagmula sa mga pag-aaral sa sosyolohiya at ekonomiya na naglalayong ipaliwanag ang pagbuo ng mga grupo at ang pagkamit ng mga kolektibong layunin. Bagaman mahalaga sa pagkamit ng mga layunin, ang kooperasyon ay nangangailangan ng tiwala, komunikasyon, at patas na pagbabahagi ng mga responsibilidad. Ang kawalan ng alinman sa mga ito ay maaaring humantong sa conflict at pagkabigo. Resiprokalidad, ito ay tumutukoy sa pagbibigay at pagtanggap ng tulong na may pag-asa ng kabayaran sa hinaharap. Ang konseptong ito ay mahalaga sa pagbuo ng mga social network at matatag na ugnayan. Ang teorya ng resiprokalidad na binuo ni Robert Trivers ay naglalayong ipaliwanag ang ebolusyon ng kooperasyon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga tulong. Ang resiprokalidad ay nagtataguyod ng kooperasyon at pagtitiwala, ngunit hindi ito laging pantay. Ang hindi pantay na pagpapalitan ay maaaring humantong sa mga hindi balanseng relasyon at exploitation. Social exchange theory, ang teoryang ito, na binuo ni George Homans at Peter Blau, ay nagsasabi na ang mga social interaction ay mga transaksyon kung saan ang mga kalahok ay nagtitimbang ng mga benepisyo at gastos. Ang mga ugnayan ay nagpapatuloy kung ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa gastos. Ang layunin ng teoryang ito ay ipaliwanag ang pagbuo at pagpapanatili ng mga ugnayan sa lipunan batay sa mga rational na desisyon. Ngunit ang teoryang ito ay binatikos dahil sa pagiging simple nito at hindi pagsasaalang-alang ng mga emosyon, tiwala, at iba pang mga salik na nakakaimpluwensya sa mga relasyon. Positibo at negatibong epekto. Ang mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay may parehong positibo at negatibong aspeto. Ang mga positibong epekto ay kinabibilangan ng pag-unlad, pagkakaisa, pagkamalikhain, at mas malawak na kaalaman. Ang mga negatibong epekto ay kinabibilangan ng exploitation, dependence, conflict, at hindi pantay na pagbabahagi ng mga benepisyo. Ang mga cognitive biases, tulad ng negativity bias at position effect, ay nakakaimpluwensya rin sa kung paano natin naiintindihan at isinasagawa ang mga ugnayang ito. Konklusyon. Ang mutualismo, symbiosis, kooperasyon, resiprokalidad, at social exchange ay mga mahahalagang konsepto para sa pag-unawa sa komplikadong dinamika ng mga ugnayan sa mundo. Ang mga konseptong ito ay nagbibigay ng mga balangkas para sa pagsusuri ng parehong kooperatibo at competitive na mga interaksyon. Ngunit mahalagang kilalanin ang kanilang positibo at negatibong aspeto upang maisulong ang patas at sustainable na mga ugnayan. Ang pagiging mapanuri at responsableng pagkilos ay susi sa pagbuo ng isang mas makatarungan at maunlad na lipunan.